Mabiyayang araw po sa inyo mga katribya. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat po ng ating mga bagong subscriber, pati na rin po sa ating pong mga suki na nakakapanood dito pong ating pong vlog. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon po mga katribya, follow up lang po natin itong ating kalamansi na kung saan ay nilagyan po natin muli ng ating organic fertilizer. Eto na po siya, yung ating mga bulaklak. Ayan na, lumabas na siya. Ang dami na naman po uli mga katribya. Yung bulaklak po natin sa bawat mga kilikili ay meron na naman. Ang dami po nito mga ka-farmers. So, nakakatuwa naman po na dahil napakasipag mamulaklak ng ating kalamansi. Meron po tayong bunga. Tapos may another uli pong mga bulaklak na tayo pong muling aalagaan. Ayan, no? Yung mga dulo, yung kanyang mga usbong, ay meron siyang mga sunong-sunong na mga bulaklak. Yung mga dati nating mga pinagpitasan na nakuha na, papalitan uli siya ng another na bulaklak. Ito yung mabilis pong tumaas, lumaki mga katribya. Pero nung siya po ay magbunga, yan, lumalapad po siya. Dahil ang isa po na nagko-control ng pagtaas mga katribya ng ating kalamansi, yung mag-stay po siya na meron pong maraming bunga. Gaya niyan, meron uli siya pong panibagong mga bulaklak na lumulusot. Ito po ay ating muling in-spray, inalagaan. Sigurado mga katribya ay babayok na naman sa bunga itong ating kalamansi. Ano? Napakarami po ng mga bulaklak po na yan, no? Ang tataba naman. Nakagandahan mga katribya po noong kalamansi, oh. May kumpul-kumpulan. Ayan, oh. Lahat po ng kilikili ay meron. Mukhang mas marami pa yata ang bulaklak nito kaysa doon sa una. Ayan, ang dami, oh. Paano tayo mga katribya po mahihinto ng ating pag-aalaga kung ang inaalagaan natin ay hindi rin humihinto sa pagbulaklak? Ayan, galit na galit, oh. Dami. Wow. Pag bumuka ito, para po siyang sampagita. Ayan, no? Ito yung isang lugar po natin na kung saan hitik sa bunga ito na nakaraan. Marami po tayong napitas. Nung makuha po natin ang bunga, ito na po ngayon ang naging kapalit. Habang pinalalaki po natin yung ating pangkatapusan nitong Pebrero, meron naman ulit tayo pansunod naman po na bulaklak. Ito naman pang Mayo na, May at June. Anong kapal. Ayan, no? Meron na rin ulit tayong lumalaki uli. Meron na tayong mahahalaw. Pero in-spray po natin ito ng ating foliar. Hintayin muna natin kumagat po yung foliar natin. Nakakatuwa naman, maganda pong mag-farming pagka ganito po yung ating inaalagaan. Ay isang damakmak na naman po muli, bulaklak ang ating mai-spray. Kalusot ito, ah. Yan. Ano nga, oh. Dati ito naka-yok-ayok ito. Nung ating matanggal na ang bunga, mga pinagpitasan,
Ayan, no. Dami na mauli pong mga bulaklak. Yan po yung nagpapalabong sa sanga ng kalamansi. Tingnan nyo po ito. Ito pinagpitasan nito. Ang ipinalit po na bulaklak, 6. Ayan, 6 na piraso. Lahat ng mga pinagpitasan, isang damakmak na bulaklak po ang pumalit. Ayan. Lahat ng mga kilikili mayroon. Kapal niya, no? Ang napansin ko po doon sa organic fertilizer no Sir Marvin, kahit pala ito mga katribya natigang sa ating patubig, hindi mo siya mapipigil po na maglabas po o mag-produce po ng marami pong bulaklak. Imagine niyo ito, bago po natin ito tubigan ng ating pong kalamansi, nasa kilikili na po niya. Kumbaga meron na siyang maliliit na bulaklak. Nung sinabuyan pa natin ng pataba uli, lalo po siyang nag-boost, lalo po siyang naglabas ng marami pa nating mga bulaklak. Ayan, no? Ito yung ating tinukuran mga katribya. Ngayon naman, bulaklak pa lang yata, mukhang magtutukod na tayo. Ayan, yun natin tukod. Matanggal na po yung bunga niya, guminawa. Magkakaroon na naman uli po siya ng another bulaklak. Kakapalan naman ito. Yan. Maganda po yung ganito pong oras ng ating pong pagbibideo, para pag sumikat kasi yung matinding sikat ng araw, hindi nyo po makikita po yung puti, yung ating labas ng bulaklak. Tingnan nyo naman po yung petals po ng ating bulaklak na una. Ang ganda. Ayan. Lahat ng mga dulo meron. Ayan, no? Kaya lang mga katribya, ito pong bulaklak po natin na ito, hindi na po siya yung ganong katindi ang mga insekto. Although sinisira pa rin po yan pagka hindi mo talaga ito yung spray or inalagaan. Ayan, kapal ang bulaklak sa dulo. At saka di na rin po natin alam kung magkano po ang magiging kumpul-kumpulan, no? Presyo nito. Karaniwan pagka po buwan po ng Mayo, pababa ang presyo ng kalamansi. Tsaka po ng June, hindi na siya umaabot mga katribya po ng 1,000. Maaring mga nasa 800 o 700. Yun ang nagiging presyo pagka buwan po ng June. Pero yung first week po ng May, kadalasan nasa 1,000 pa po yun. Nasa 1,500 or 1,300, 1,200, depende doon po sa dating ng kalamansi. Kumisa naman mas mataas po yung Mayo. Kaya pag sumapit na po siya ng mga second week ng May, umpisa na po ulit po ang pagbaba ng kalamansi. Dahil marami na rin po siyang kalamansi sa ibang lugar na dumarating. Ayan, no? Dami. Kaya ang technique mga katribihas po sa kalamansi natin ay wag po natin siyang madalas tubigan. Ang akala po kasi nung iba, pagka madalas mo tinutubigan po ang kalamansi, lalo mas lumalaki ang bunga. Yung hitit po noong kalamansi, yung bunga niya, the same din naman. Kahit tubig ka ng tubig dyan, hindi mo po pwede siyang madaliin doon sa paglaki ng kanyang bunga. Panahon pa rin po yung magpapalaki dyan. Siyempre, tama nga lang po yung tubig para siya ay wag lang mapanat, kundi makapag-supply. Pero the same din Kaya lang, kagandahan naman pagka ang kalamansi mo naman ay natitigang siya,
Tinatawag namin dito na madalang tayong makapagpatubig. Pero pagka yan naman nakatikim ng tubig tsaka po ng abono, marami naman pong bulaklak. Kaya hindi ka pong mapapatlangan. Ito sa Marso 3 taon na. Kahit na ito mga katribya 3 taon, pero mahato na po siya sa bunga. Yan, dami pong bulaklak oh. Mamumuti na naman sa bulaklak itong ating kalamansi. Doon sa isa nating inaalagaan na tubigan po nung dalawa, kuha na po siya, tapos na. Ito naman po yung ating tanim na yung bago nating hulip. Marami rin siyang bulaklak. Lumalaki na rin po yung ating pong palakihin. Tingnan niyo mga katribya po yung kalamansi oh. Pilit po na lumalaban po yung bunga niya kahit na meron siyang mga tusok. Nag-i-stay pa rin siya, pero nakakapit pa rin. Kaya lang malalaglag din yan. Ganyan kababagsik po ang mga insekto. Yung tuyo niya, tagal niya bago malaglag. Maganda na mga bulaklak naman. Yan ang palatandaan pagka healthy ang kalamansi. Pati po yung bulaklak matataba. Maganda rin po ang kanyang bunga. Yun lang pong mga pongkan. Eto, hindi siya nalalaglag, makapit pa rin. Imagine niyo, dapat ito nalalaglag na ito dahil sobra na sa hinog, pero makapit pa rin siya. Gaano katindi po itong bulaklak na yan. Lahat po ng kilikili mayroon. Dami po mga spider. Yan. Yung kalamansi noong ating kapitbahay, sinutsugi na. Nakahoy na siya para po maigatong. Ayan. Tanda na rin kasi yan, 15 years na yan. Kaya talagang pinalitan na rin po ng may-ari. Pero kung yan po ay nalagyan ang abono, mga katribya, buhay po yan. Babata kagaya po noong kalatatay. Sa gawin na ito, mayroon ulit tayo mga damo. Yeah, ang damo natin cover sa kalamansi para hindi agad matuyo. Ito naman po yung talilong. Yan, yung talilong mga katribya, yan po ay nakakain, na ilalagay po yan sa sinigang. Saka napakaganda po sa kung meron kang insomnia. Tumaba rin yung damo na ito. Ay naman na yung pataba pati damo rin nakakabahagi. Baging.
Itong kalamansi po nung kapitbahay po natin, no? Matanda po sa atin to ng 1 taon. Itong kabila. Yan. Pero nalakihan na po ng sa atin. Yung pinanggalingan po natin ng sampalok na nabuwal. Eto, pina-chenso natin, pinasunog na. Meron pa tayo ritong hulipin. Ito yung ating kalamansi po na bulito or small. Ayan. Tignan niyo po yung palatandaan pagka po yung kalamansi po ay bulitog. Maliliit din po ang dahon niya. Maliliit din ang bunga. Kaya lang din natin siya pinapatay. Dahil pagka po mahal po ang kalamansi, ay sasama po natin siyang pampuno. Lumilintog na rin po yung bunga natin dito. Taas na po yung sikat ng araw. Ayan, no? Ayan, marami po siyang bunga. Marami pa rin po siyang bulaklak na lumalabas. Ito, oh. Ayan. Saka dyan sa mga dulo. Ayan, sarap po nating alagaan muli. Another po tayo ng ating batch pag-i-spray. Ngayon marami na po mga huminto, mga katribya po rito sa amin po ng pag-i-spray. Dahil po pinalalaki na lang po nila po yung bunga ng kanilang kalamansi, isang bungahan lang. Pero tayo, stay pa rin po tayo sa ating pong pag-i-spray dahil may another naman po tayo ulit pong inaalagaan. Yan po, marami pong bulaklak na yan. Sayang kasi ito. Gaya niyan, no? Pinabayaan po natin dito na hindi sprayin. Sirain at sisirain po yan ng ating mga kalabang insekto. Although nung ginamitan po natin ng organic, hindi na po siya masyado pong kapitin ng insekto, lapitin gaya po ng dati. Hindi kagaya noong synthetic yung ating ginagamit. Madalas pong nilalapitan niya ng mga insekto. Kaya maobligado kang agad-agad ay makapag-spray. Ang friendly lang natin dito yung spider, gagamba. Dahil ayan, masyado po yung mga bulaklak na yan. Grabe, oh. Anong dami. Ayan, hindi mo naman masasabing wala naman bunga. Pero bakit napakarami pong magbulaklak? Lahat ng dulo meron. Ayan. Parang hindi po siya naapitasan, eh. Itong naiwan na ito, marami ito. Pagka ito talagang lumaki ng husto, ay lalo na yung bulaklak po na yan, lalong mas marami. Lumilintag na ang ating pang Marso, pang katapusan. Pero yan, makakahalaw na tayo. Yan,
mahahalawan na natin ang ating kalamansi. Ito to mga matinding baging. Magang maga pa lang mga katribya po matindi na po sikat ng araw, mainit, kaya mabilis matuyo ang lupa. Ngayon El Nino kasi, kaya matagal. Kumbaga sa init na obligado tayong tuwing ika-10 araw magpatubig, lalo na po ngayon El Nino, sandali lang natutuyo ang lupa. Lalo na kapag ang lupa ninyo ay buhanginan, talagang mabilis mong matuyo. Minsan kadalasan dyan weekly ang pagpapatubig. Pagka lagkita naman, di naman po pwedeng matuyo ng kanyan ng tubig dahil magkakabitak-bitak naman ang lupa. Dami. Kitang-kita na mga bulaklak. Update natin yung gusar po ng pataba natin sa ating kalamansi. Malalaki na bulaklak dito sa gawin na ito. Bilang lang tayo ng 1 linggo, halos ibig-ibig ng bumakaya. Yan, no? Dami. Tataba ng bulaklak, wala naman siyang mga butas. May puno talaga na maganda ang bulas niya, mabilis tumaas. Pero pag mayroon siyang bunga, ayan, ang kalamansi natin mga katribya, halos isa size po sa palengke dahil marami pong mga bobot na mga napipitas. Yung po ngayon ang misang bumabara sa palengke, kaya tumutumal po ang kalamansi dahil marami na po na halos ang napipitas, yung small tsaka po yung medium. Una-una, iba kasi gusto na iba maihabol po sa presyo kanilang kalamansi, kaya kahit na ganito ang size ng kalamansi nila, pinipitas. Ayan. Karamihan mga ganyan, no? Lalo na yung mga magnanakaw, walang pinipili yan. Ang iiwanan lang dyan mga katribya po, yung hinog. Hinog ang para sa iyo. Ayan, ganito. Pero yung pong mga berde, pipitasin ng mga yan. Ang presyo ng kalamansi natin iba-iba. May 1.2, 1.3, sa sangitan 1.4. Depende yan doon sa bayan na kukuha sa inyo. Pagka mas barat ay mas mababa. Kaya hindi naman siya ganong barat, medyo mataas ng konti. Ito yung kala tatay din, yan mo, maraming bunga. Yan, tapos meron pang mga bulaklak. Paano mga katribya, ganito na lang po ang ating pong vlog. Update na lang po tayo ulit po sa susunod na resulta ng ating organic fertilizer na ating pong ginagamit. Ayan, okay po, at wala po tayo masabi. Ang ganda po niyang mag-alaga ng ating pong kalamansi, tsaka magpalaki po ng ating mga bulaklak.
Yan. Kumbaga sa gamit-gamit ng mga farmers, napakalaki rin po ng tulong nito. Hindi siya sakit ng ulo. At yung pong epekto niya talagang nakakain po ng ating kalamansi at gustong gusto niya, ika nga. Paano? God bless po sa inyo lahat. Kita na po tayo po bukas. Bye bye.